Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman humagulgol itong si Lisa Tanas na ito matapos nga damputin itong sikuting ng Norte sa loob mismo ng palasyo. Dito nga natin makikita na talagang hindi nga nakapalag itong sikuting ng Norte dahil talagang maraming matatapang na talagang hinuli at dadamputin talaga si Kuting ng Norte. Banat ng maraming netizen na tama lang ang ginawa kay Kuting ng Norte sa kadahilana na hindi niya naman ginagampanan ang kanyang tungkulin at talagang inaangkin ang kanyang mga proyekto. Matatandaan natin, ang proyekto nga ni former President Rodrigo Duterte ay inangkin na naman ni Kuting ng Norte at sasabihin na doon napunta ang pera ng kaban ng bayan na sa Build project naman ito nagawa nung kapanahon ni former President Rodrigo Duterte. Kaya naman talagang makikita natin na halos trilyon na ang binubulsa ng mga korap na mga opisyalis na ito. Kaya naman dapat imbestigahan at talagang hindi papalagpasin ang mga korap na mga opisyalis na mga ito dahil hindi sila nararapat na maglingkod sa bansang Pilipinas. Dagdag nga ng maraming netizen na sana'y magkaroon tayo ng patas na batas ngayon na hindi lamang para sa mayayama dahil kung mahirap ang makakasuhan, wala nang imbestiga, makukulong agad kahit inosente ito. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ni Donald Trump. Okay, Lolo Donald Trump, na maya-maya lang mahahawakan mo na ang pulburon video. Okay? So, antay-antay mo lang. Actually, alam nyo mga palengga, mga kababayan, nakakaloka dahil siguro sa kadaldal ko dito, nanaginip ako. Nanaginip ako ng bonggang-bongga na nasa Trump team talaga. Akala ko talaga totoo. Oh my God, bigla ko naalala yung panaginip ko. Sinumbong ko daw si Bangag na, yun nga, nagbabangag siya kasi 'di ba merong war on D ngayon si Trump. Merong in-announce ngayon, yung war on D parang, Duterte ang dating, alright? Parang Duterte ang datingan dahil nga galit si, Lolo Trump ninyo sa mga polboronic katulad ni Bangag. So, meron siyang war on D na dineclare. Yung sinasabi niya dito ay, "We will show no mercy on the cartels." O baka gustong ipagtanggol ni Ontiveros 'yan. Baka gustong ipagtanggol, oh. Sabi dito, "We will show no mercy on cartels." Sabi niya, ide-deploy daw nila yung mga necessary military assets kasama na yung mga navy, para ma-impose itong o mahuli sa madaling salita, mahuli nila yung mga pinapasok na pulburon o ano mga white powdery substance. Sabi ni Lolo Trump sa pagpasok niya, i-ensure niya na ang katubigan ng Western Hemisphere ay hindi gagamitin ng mga bangag. Okay? Katulad ni Marcos Jr., hindi natin alam, baka nagta-transport yan si Bangag Jr. dito ng mga illegal na pulboroni, kaya dapat makarating na talaga kay Lolo Trump. Kasi imagine ninyo, ang presidente, tandaan ninyo, ng Pilipinas, so, di ba, pang mga Pilipinas, meron silang immunity at pribilehiyo na hindi mo pwedeng check-upin yung kanilang mga tinatransport dito, yung mga bagahe nila kasi presidente. Hindi nga natin alam, baka nagda-transport yan si Bangag Jr. dito ng white powdery substance at nagbibenta sa mga kanto-kanto ng New York. Baka yung mga bangag ng mga kasabwat nila dito, pinagbibenta ni Bangag. Siyempre, dollar nga naman. We don't know yet. Kaya kailangan nating i-splook yan si Bangag. Okay? Sabi ni Roland, lami ko lips. Yeah, maganda ang lipstick natin ngayon. Okay, lipstick. Alright. Sabi daw isa sa mga gagawin ni Lolo Trump is, sabi dito, order the Department of Defense to make appropriate use of special forces, cyber warfare, and other overt and covert actions to inflict maximum damage on cartel leadership, infrastructure, and operations. Talagang dudurugin niya. Indirectly,
kay Pangulong Duterte masyado kasi si Pangulong Duterte talagang prangka, sana jajatayin ko kayo ng bonggang-bongga, kayo mga addictus benedictus kayo, 'di ba? So anyway, isa po 'yan, sa mga isusulong ni Lolo Trump ninyo dito kasi naniniwala siya at sinasabi niya dito na napaka malupit or malupit o malala, okay, ang nagiging impact ng pulboronic, 'di ba, sa bayan ng Amerika at ito ay may mga access sila sa mga money laundering, 'di ba? Financial systems ay inaabuso nila. Kaya nga may mga nakakapasok. 'Yun ang sabi ni Lolo Trump ninyo. Oh, that's good kasi sabi ko nga, kapag pumunta kayo nung dumating ako sa LA, late, 2000, okay? Late 2000 mga kababayan, hindi pa ganito kadami yung mga pulboronic addictus benedictus sa mga gilid-gilid. Ngayon, mga kababayan, kaya napakaganda yung ano na yan, yung polisiya na yan. But, do you miss me, darling? Do you miss me? Parang gusto ko ngayon, hindi ako sisigaw. Parang gusto ko lang cool lang ako dahil ang ganda ng gising natin. Okay. Sizzy, you're there? Baka ipatawag si Trump sa huwad.com, sabi ni Sky. Okay, pag-usapan natin ang mga Pilipino dito. Kasi mga kababayan, mga palangga ko, ito yung mga nagmumukhang tanga dyan sa Pilipinas na nagpapaniwala sa mga balita. At dito kay Romualdez na ngayon pa lang, umuwi na daw po yung mga out of status or undocumented. Imagine ninyo na pauuwiin na lang kayong ganun-ganun na lang. Pero yung mga Afghans, 'di ba, na ipinakausap ng Amerika para kupkupin ni Bangag at bigyan ng mga housing, lahat, everything, bigyan ng protection, keri-keri lang. Tapos yung ating mga kababayan, pauuwiin nila diyan sa Pilipinas nang walang kasiguraduhan kung paano mabuhay. Nakita niyo ang Bangag administration na ito. May pakialam sila sa mga Afghans na ipinakausap ng Amerika na kupkupin, pero itong ating mga kababayan dito, right? Umuwi na kayo bago pa kayo ma-deport. Kailangan umuwi na kayo, parang kulang ng mga baka ng ina ninyo. Pati-TNT kayo dito ha, umuwi na kayo. Parang ganun yung dating ng pananalita ni Bangag Babes Romualdez, yung hinayupak na yun, kakainin na lang ng lupa. Sabi ko, nawala talagang simpatya sa inyo. Educate nyo ang inyong mga kakilala dito. Kasi mga kababayan, kausap ko yung aking palanggang abogado. Sabi ko sa kanya, "Uy, bakling." Hindi siya bakling. Sabi ko sa kanya, "Palangga, ibigyan mo ako ng insight." Sabi ko ng gano'n, kasi nasa law firm yun siya, eh. Unang-una, paano ba ididepensahan? Sabi ko, paano ba ididepensahan ng mga Filipino Americans kung sila ay mahaharap sa ganito dahil kinakabakabahan ka ako yung mga iba ngayon dahil tinatakot nga ng buwakan ng inang gobyerno ni Bangag. Okay, ng kanyang pinsan. Ngayon, mga kababayan, bago pala ako magbasa dito sa kanyang tinext sa akin. Okay, buti na lang mayroon silang matinong lawyer na in-interview. I think basta isa-isa dyan sa media. Alright, ang sabi dito, ano nga ba, tinanong siya kung ano yung impact nito sa mga Pilipino tungkol sa mass deportation. Okay, ang sabi ng lawyer na ano pangalan niya, Jat Xiao, ay na malabo. Sabi niya, malabo daw itong mass deportation sa mga Filipino Americans. Kaya nga nakipag-usap ako dito sa aking friend ko na nasa law firm, nasa immigration firm. Ganyan-ganyan. Kaya natuwa ako dito, at least may matino at may utak na abogado na nagsasalita. Ang sabi dito, ayan, sabi dito ng balita, ang pangamba daw kaugnay dyan sa mass deportation sa ilalim ng administration ni Lolo Trump ay a little bit overblown. Okay? In other words, ay isang paninindak o exaggerated, walang alam, pang bobo lamang na
sasalita ni Romualdez at iba pa diyan sa atin sa Pilipinas na hindi naman nakaranas na tumira dito sa Amerika o magstay man lang, 'di ba, para makita yung kalakaran sa kalye yung sa buhay ng bilang pagiging pagiging nandito sa Amerika. So yan ang sinabi nung attorney Jat Shao na parang siya sabi niya na napakaliit na porsyento lang or exact word niya, very tiny problem daw that's been magnified too much in political rhetoric. So, ang ibig sabihin, talagang itong problema na ito, hina-hype or ginagamit nitong hinayupak na tong Romualdez at mga bangag, 'di ba? Sa kanilang political rhetoric na na parang para mag-sip-sip kay Trump, na parang, "Wow, si Bangag, nag-aksyon kaagad ang putang-inang Romualdez na kailangan umuwi kaagad para nga naman hindi na gumastos US government, ganyan-ganyan. Kaya umuwi na kayo, 300 to 400." I don't know kung saan nila nakuha yung datos nila na 300,000 na undocumented daw. 'Di ba, paano nila nakuha yung datos na yun? Wala naman silang maipakitang data. But anyway, dahil nga yung sa panawagan ni 'di ba? Ni pangalan nito ni Romualdez na ngayon pa lang, imagine mo walang pakialam sa inyo mga palangga, mga Pilipinong nandito at mga pamilya niyo diyan na nagpapadala ng remittance. Kaya sabi nito ng abogadong ito, sabi niya, "We're not really part of this problem." At sabi niya matatagalan pa yung deportation na yan na sinasabi ni Pangulong Trump kasi may mga proseso yan, mga palangga. Tapos sabi pa nga niya realistically, hindi, it's not going to happen anytime any soon in anyone's lifetime. Sabi pa nga niya dito, even if you are undocumented, you do have the right to fight. Ito yung magandang intindihin ninyo. Even if you are undocumented, you do have the right to fight it. Sabi ng abogado, you have the right to file a defense. It is a very small problem. Sabi niya, I think as long as you do everything right, it's a very small problem. Okay? Sabi pa nga niya, some of them have already filed and so therefore they are here in limbo. Meaning to say, sabi pala ni Romualdez, sabi niya, some of them have already filed and so therefore they are here in limbo. Meaning to say they are waiting for their papers to pass. So kaya dapat umuwi na sila ngayon pa lang, dapat bumalik na sila sa Pilipinas. 'Di ba? Bago pa daw sila ma-deport. Alright. So sasagutin natin yan ng kaibigan natin from law firm. Mga palangga, yun ang sabi ko sa kanya, ano bang mai-share natin sa aking mga kababayang mga Pilipino? Okay. So, ang sabi sa akin ng palangga, sabi niya, Claire, sabi niya na gano'n, may mga proseso yan. Okay, kahit undocumented, sabi niya, kahit undocumented, alam mo naman yan. Pero for the heck, sabi niya, kahit undocumented, lalo na yung mga Pilipino, sabi niya dito, yung mga Pilipino na talagang masunurin yan sila, nagbabayad talaga sila ng taxes, yeah, that's true. Okay, nagbabayad sila ng taxes, pwede yan mag-apila. Okay, sa USCIS. Ang tawag dyan, sabi niya, ipapakancel lang yung removal. Okay, yung deportation. So, ang ibig sabihin, mag-explain siya kung bakit, mag-hire siya ng lawyer o may mga pro bono, di ba? Kasi pwede yan, mayroon talagang proseso. Sabi nga, di ba sinabi ko sa inyo na pwedeng mag-file ng asylum visa eh. Kahit undocumented ka na dito. Alam mo gawin nyo, mga palangga, yung mga nasa Amerika. Okay, turuan ko kayo ah. Okay, turuan ko kayo kung paano mag-file ng asylum visa. Alright? Burahin nyo na murahin si Bangag. Okay? Murahin nyo na murahin si Bangag. Awayin nyo araw-araw. Tapos mag-apply kayo ng asylum visa. Tapos ang sasabihin nyo dyan, hindi na ako makakabalik sa Pilipinas kasi gugurgurin ako ni Lisa Tanas at ni Bangag. Ayan, pwede yan. Isa yan sa pwede mong gamitin pag nag-apply ka ng asylum visa kasi may threat ka sa iyong bayan na babalikan dahil sa iyong political belief. Pwede, hindi, seriously, hindi ako nagbibiro. Mag-comment ako dyan. Tangina mo, bangag. Ganon ang gawin ninyo. Para pag nag-apply kayo ng asylum visa, yun ang inyong ilalagay na kadahilanan, mga kababayan. Yun ilalagay mga kadahilanan kasi yung kaibigan ko, okay, yung kaibigan ko na na girl lalo,
Nag-apply siya ng asylum visa in 2010 ba yun? 2010. Ang ginawa niya mga palangga, sinabi niya na hindi siya makabalik sa Pilipinas. Unang-una, wala na siyang mga kamag-anak. Tapos yung mga kapitbahay nila binubuli siya kasi pokling siya. Alam mo ba nabigyan siya nakapasa siya? Nabigyan siya ng asylum visa. Isa po yun kaya dun sa mga tanga na sumasakay sa mga bangag. Na, "Uy, kayo diyan mga Pilipino na sa Amerika, umuwi na kayo, mga wala kayong, papel and mga kung ano pa man." Meron laging paraan. Kaya sabi ng friend natin, alam niya laging may paraan, you know that. Mag-appeal lang sila kapag meron ganyan, maghanap sila ng lawyer or may mga pro bono lawyers na puwedeng magtanggol sa kanila kung bakit hindi sila dapat ma-deport, okay, o ma-remove dito sa Amerika. So ngayon pa lang guys, sinasabi kong kahit undocumented ka na, puwede ka nga mag-asylum, eh. Kasi sasabihin mo lang, "Oh, gugurgurin ako ni bangag." O tapos itong mga religious group na ito kunyari because of my religious belief, kino-crucify ako ng mga tao dun sa bayan namin o sa barangay namin. So isa 'yon sa mga puwede mong dahilan at yung number one talaga yung political opinion. Kaya kayo diyan yung hinaharas ni bangag. Actually yung mga pumunta dito, actually si Spoke Sari Roque, shoutout kay Spoke Sari Roque, puwede siyang pumunta dito sa Amerika, eh, para mag-file ng asylum visa. Yung mga hinaharas diyan sa Quad committee na 'yan, yung politically talagang, persecuted nitong bangag na ito, puwede kayong pumunta dito, eh, para mag-file kayo ng asylum visa. Isa po 'yan sa tinitignan ng USCIS o ng gobyerno ng Amerika kung bakit kailangan bigyan ka ng ganitong visa dahil gugurgurin ka ng bangag. Okay, next mga palangga. Ang pinag-uusapan natin dito, sabi ng palangga ko, sabi niya, "Oh, puwede yan sila mag-apply," sabi niya. "Puwede yan sila mag-apply sa Board of Immigration." O meron pa palang Board of Immigration Appeal, o may mga gano'n. Mag-appeal lang sila doon, then siyempre with all their papers, kung ano yung mga kadahilanan, ilatag nila lahat, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, "Eh, what if kako kung" hindi, sabi ko pala sa kanya, kunyari kako, sabi ko sa kanya, para kunyari mag-apply let's say kunyari ako, sabi ko sa kanya, kunyari mag-apply ako ng appeal diyan sa USCIS o yung sa Board of Immigration na 'yan. Ilang months ako mag-aantay, let's say ngayong araw na ito, ngayong araw na 'to ide-deport ako at sasabihin ko, "Teka lang, you have to talk to my lawyer, Trump." "Lolo Trump, teka muna, may lawyer ako, huwag ka munang excited na ipa-deport ako. Pupunta ako sa USCIS, sa Board of the Immigration." Tapos sabi ko sabi ko sa kanya, "So ilang months ako maghihintay?" O weeks ba? Sabi niya, "Actually, it takes like 6 months up to 1 year, depende yan. Kung walang resources ang Amerika, alam mo naman, everything is pera." Sabi niya, "Pera dito." Sabi niya, "Actually," sabi niya, "mag-aantay ka pa ng mga 6 to 9 months. So, ibig sabihin, pwede ka magpa-banjing-banjing sa Amerika habang waiting ka." Oo, sabi niya kasi dedesisyonan yan, okay? Sabi niya 'pag nag-file ka kasi, sabi niya mga ilang buwan yan nga, 6 to 1 year, yung iba sabi niya mahigit pa. Kasi yung pagpoproseso niyan, komplikado dahil ang dami-daming undocumented dito sa Amerika at ang inuuna nila, girl, sabi niya, mga kriminal. So kung ikaw ay nagbabayad ka ng tax, ganyan-ganyan, although medyo nakakaano talaga, mabibigyan ka ng konting problema, but you have to fight for kung ano yung right mo. Kasi hindi ka porket undocument ka basta-basta ka nilang hilain dito. Kaya sabi niya yung mga sinasabi ni yung ano niyo, yung ambassador niyong Bugo, sabi niya, ay panakot lang 'yan at nagsisipsip lang talaga kay Trump 'yan. Kasi sabi niya dito, ang dami-daming kaso diyan sa dito sa anong tawag dito? Dito sa Amerika, sabi niya na mga ganyan. At yan pwede pa yan mapunta sa federal court, didinggin pa yan and everything, and it takes time. Sabi ko sa kanya, let's say for example, na-deny yung na-deny yung appeal ko na, wag mo muna ako i-deport for this reason, ganito, ganyan, ganon. Sabi niya, girl, pwede ka mag-appeal. Okay. Let's say for example ngayon. So maraming choices. Let's say mag-apply ako ngayon, dahil gusto ko ipahila ni Romualdez eh. Ito Filipino here in the US, we're talking about here in the US. Kwento nyo to sa mga kakilala nyo para alam nila yung rights nila. So pag nag-apply ako ngayon, pupunta ako, mag-a-apply ako sa
Board of Immigration na, oh, hindi niyo ako pwedeng deport sa ganitong mga kadahilanan. So, again, up to 1 year o mahigit pa. So, you still have 1 year to think what to do. Then, kapag na sinabi na ay hindi ka na talagang kailangan umuwi ka na Pilipinas sa ganitong kadahilanan, pwede uli i-challenge. It's like the real court proceeding, di ba? Yung mga desisyon, pwede mong i-challenge. So, sabi ko sa kanya, ay ilang months na naman yun, bakla. Ilang months na naman yun. Mga ganun pa rin, 6 to like 1 year. So meaning you have like, meron kang period, like 1 taon, 1 year to 2 years, para asikasuin o mag-isip, well, you have to hire your lawyer. Ganun lang yon. I cannot explain it dahil di naman tayo abogado. Ito yung kinukwento ko sa inyo, basic lang to, na pwedeng gawin ng isang undocumented dito sa Amerika kasi may lahat ng bagay may proseso. Pero talagang ang tatargetin is kriminal o yung mga pulboronic katulad ni Marcos Jr. Yung ginagawa ngayon ng mga hinayupak na bangag administration ay mga panakot sa inyo at pagsipsip dito kay Trump na kunwari sila ay nakikipagtulungan sa Trump administration. Yan mga palangga. Alright? So, now alam nyo na mayroon kayong right? Okay. Meron kayong bangag talaga hindi iniisip bababa ang remittance, sabi ni White Polvoron ba 'yon? Hi Ren, ganyan. Okay, Ren C. 'Di ba hindi nila naiisip kasi bangag nga. Imagine mo right there and then pagkapanalo ni Trump, ang sasabihin ni Bangag Romualdez, umuwi na raw kayo? Abogado ba yung hayop na yan? Ewan ko ba, in-appoint pa yan dati ni Pangulong Duterte. So kayo, meron kayong right. You always have right to challenge, to appeal, or whatever. So wag kayong kabahan. Marami naman kayong mga kaibigan dyan. Alam mo, dapat nga yan ang ginagawa ng gobyerno. Binibigyan ng legal assistance ang ating mga kababayan. Dapat dyan pinupondo ang pera ng bayan para dito sa mga taong ito. Kasi hindi naman, yung iba dyan, mayroon naman talagang iba na gustong umuwi. Let's say, meron ditong, mayroong gagawin na hotline ang Pangulo, ang bangag ninyo, na lahat ng mga undocumented, tatawag, hello, mga bangag, o kaya bangag 666, kunyari ang number. Diba? Dial bangag 666. Kung ako na Pilipino nandito, sir, bangag, ano bang pwede kong gawin? Kasi, ito, may inaantay akong proseso, naging okay naman ako dito sa Amerika, wala naman akong criminal record, nagbabayad ako ng taxes, baka naman pwede nyo akong tulungan. Merong legal, help na pwedeng ibigay nyo sa akin. Yun dapat ang ginagawa ng bangag administration. Or kung ako naman, medyo na-board na ako dito sa Amerika, kunyari, dahil ang tagal ko na rin undocumented, I'm just waiting for the papers and everything. Bangag 666, baka naman pwede nyo ako bigyan ng, actually hindi ka manghihingi kasi hindi naman pwede yung lahat na lang manghihingi. Dapat may programa ang gobyerno na lahat ng willing to go back to the Philippines, merong pangkabuhayan showcase. Katulad ng gagawin nila sa mga Afghans na mayroong titirhan at mayroong pangkabuhayan showcase, may pang pocket money and everything. Diba? Yun dapat ang ginagawa ng gobyerno. Hindi yung tatakutin, wala silang pakialam dito sa mga undocumented or out of status dito sa Amerika na gusto lamang mabuhay, tumakas sa bangag na administration. Kayo, alam mo, binabasa ko yung mga comment, yung mga nagsasabi, buti nga sa inyo, umuwi na kayo. Alam nyo, yun yung mga reason ninyong mga bitter. Yung mga hindi makapasa-pasa sa immigration, na sa pagpasok pa lang sa immigration na hindi kayo mabigyan-bigyan ng visa, yan yung mga dahilan ninyo na gusto nyong, illegal is illegal. Bakit si Bangag? Hindi ba illegal ang pagsisingot ng pulburon, ang pagnanakaw, ang panghidnap, ang pag-smuggler? Pero wala kayong ginawa. Tapos pag-iinitan nyo dito, yung mga tao dito sa Amerika o sa Italia, marami din dyan, sa Japan or kung saan man, ang mga ugali ninyo, mga bitter to the lowest level. Lowest kasi mga pangdugyot lang. Hindi kayo natutuwa na kung ano man ang harapin ng mga kababayan nyo dito, choice nila yon. Choice nila na kahit nahirapan sila, alam nyo, kahit nakatira lang yan sila, nakatutulog lang sila sa sofa, katulad ko. Yung iba natutulog lang sa kotse, nakatulad ko. Naranasan ko lahat yan. Kasi gusto nila magkaroon ng better future and everything.
Na 'di ba, nag-aantay lang sila kasi hindi nam bilog ang mundo, hindi man lahat nasa couch ka lang natutulog. Tapos kung makaarte kayo hindi lang kayo nabigyan ng tsokolate ni ate. 'Di ba? Tapos iwi-wish niyo na lang sana umuwi kayo ganito, ganyan. Mga buwisit, para kayo talagang mga bangag katulad ni Junior at ni Romualdez na umuwi kayo. Ayun nagsalita na nga na lawyer, eh. Ang Pilipino, we are law-abiding citizen in terms of paying taxes and everything. Kasi kaya naman tayo nandito, kaya naman kayo nandito dahil ayaw niyo sa bangag na administration. 'Pag umuwi kayo doon, may bibigay ba na kapangkabuhayan showcase? Ininanakaw nga, eh, tangina kahit nga ayuda, kahit nga yung flood control money, project lahat ninanakaw. Sino pang matutuwang babalik sa Pilipinas? Tapos magsalita-salita ito si Escudero na kesyo, oo, dapat ano, umuwi na rin. May ano pa sila, eh, dapat umuwi na rin ang mga kababayan natin. Ganyan, ganyan. Oh, tapos si Amy Marcos, may gano'n din. Dapat paghandaan daw yung pag-uwi ng mga tao doon. Dapat may programa sa pag-uwi nila. Mga kajotahan ninyo, hindi niyo alam ang nararanasan ng mga OFW o mga Filipino abroad, whether they are documented or not. Hindi niyo alam kasi kayo naranasan niyo kung paano mamuhay ng marangya sa pagnanakaw. Mga hinayupak kayong lahat, kaya dapat kayo i-deport sa impyerno. 'Di ba? Dapat yung mga i-deport natin sa impyerno, hindi yung tayo dini-deport dito. Okay, huwag kayong mag-alala. Makakarating na panaginipan ko kasama ko si Lolo Trump kanina. Na it's just unbelievable na pine-present ko daw sa kanya. Parang parang dun sa sa panaginip ko feisty siya. Ah, come on, come on, come on. Show me the video. Parang gano'n yung dating niya, na sabi niya na gano'n, hinahanap daw niya yung authentication. Oh my God, I wish talagang magkatotoo yun.